Magandang araw sa inyo mga kabukid. Ayan, ngayong araw ay wala muna tayo sa bukid dahil kami ay pupunta sa Batangas City, sa Rappi Tulfo and Action. Opo, pupunta kami doon kasi nung last time hindi ako nakapunta, yung unang patawag, dahil nga masama yung pakaramdam ko. Kaya ngayon kailangan ko nang pumunta kasi ito pong patawag nito ay may kinalaman sa event namin noon. Opo, pero hindi po kami may sala. Kami pong mga supplier ay na-scam ng kumuha sa amin, yung pinaka-MC. Bali, nagkausap lang kasi kami nitong MC na to sa Baya page. Nag-inquire siya sa akin ng 2 weeks before event. Tapos hindi kami naging okay nun. Tsaka parang nag-aalinlangan nga ako kasi malayo talaga kasi sa Anilaw Lipa pa yun. Tapos ngayon, ang nangyari, nung a day before event, tumawag ulit siya. Ngayon, asawa ko nakita yon, nakita niya na tumawag. Eh di sabi ko, itinanggihan ko na yan. Sabi ko, kasi malayo yan. Sabi ng asawa ko, ikunin mo na kasi sayang. Pero siyempre ako, alam ko na baka ito ay scam. Parang nag-alinlangan ako kasi bakit ngayon lang, bakit kung kailang kinabukasan event na. Eh kaya lang ayoko kasi na mag-aaway kami ng asawa ko dahil lang doon. Kaya sige, tinanggap ko kasi nga nag-aalimuhanan din naman nga kami at kailangan din namin talaga ng pera ng mga panahong yan, talagang kami gipit na gipit. Ay di sige, kahit kaunting kita. Ngayon, nung hapong yon, din pag tumawag ngayon sa akin yung yung MC, sabi ko, bakit anong nangyari? Bakit ngayon ka lang kumuha ng cater? Eh kinabukasan ng event. Sabi niya, eh kasi yung Guts, may sinabit pa siyang pangalan, yung Guts Catering, eh yung patay daw yung tatay kaya hindi na kami natuloy. So, sige, okay lang, sabi ko. Eh, pagka ganyan, kukuha ako ng down kasi ng 50% down payment, sabi ko gano'n. Sabi niya, ma'am, si ano to? Sinabit niya yung pangalan niya. Ako yung MC, sabi niya gano'n. Talagang parang inano niya na isinangkalan pa niya yung pangalan niya. Sabi, ma'am, para bukas, iabot ko agad. Pagkarating niyo doon, iabot ko agad yung bayad. So pumayag ako. Mga 5 p.m. na yun, ang tawag niya yun. Tapos ang event kinabukasan ay alas 3 ng hapon. Ano kasi yun, garden wedding. Kaya nung hapon din yun, inasikaso ko, pati sounds and lights, sa akin kumuha, tinawag ko ang sounds and lights, katay up ko lang yun. So yun, kinabukasan, pagdating namin doon, ay wala siya. Ang sabi niya, busy pa lang daw siya. Pero, anong sabi nung kwan, kasi umalis din kami eh. Sabi ko, yung pinaka tita ko na doon ang kukuha ng payment. Tapos, hindi din naman binigay lahat. Kasi, kesyo may problema daw sa dessert, ganyan. Tapos, yung pinaka sa venue, nakausap-kausap niya, tinihingi na rin yung bayad. Parang nilito-lito din lang niya hanggang sa hindi niya na inaibigay yung bayad. Ayun, nung after event, medyo nakakaramdam na parang scam nga. Ayun, nung gabi, tumawag sa akin yung kasi masakit talaga ulo ko nun, kaya umuwi talaga ako nun. Tumawag sa amin na parang na scam nga daw. Di pumunta kami doon. Ayun, may kagulo na kasi lahat kami supplier, wala talagang binayaran. Pumunta ang kapitan, pumunta yung kapatid, wala yung MC na kausap namin, tumakas na. Ayun, tas pangako, ganyan. Kung ako lang talaga yung gusto ka talaga nung araw na yun napapulis, kaya lang gusto nung ibang kasama ko na talagang, yung bayaran kami. Kaya yun, hanggang sa nagkaging kasunduan, hanggang sa tumagal na, buti na lang, yung tatay ng bride, binigyan ako. Ako yung kausap kasi ako talaga yung maraming babayaran kasi akin ngayon cater, ang dami kong babayaran tao. Hindi, binigyan niya muna ako ng kalahati. Tapos yung sa ano naman, sa family naman nung MC, nagbigay naman sa akin ng halagang 6,000. So malaki pa din yung kulang. Kaso, nitong huli sinisingil na namin, medyo matapang na sila, ayaw na nilang sabi ko na wala ng pag-asa, buti na lang itong si Bride nagpursige kasi marami naghahabol sa kanya na hindi binayaran ng MC na yon. Ang daming naghahabol sa kanya at sa pagbabasa ko din sa kanyang page ay talagang marami siyang nalokong tao. Kaya nga, ayun, pagdating naman namin dito sa Rafi Tulpen Action, walang sumipot, walang tumating. So, tapos yung tinawagan yung kapatid, kung ano yung mga pangako niya noon, yung pa rin ang pinapangako niya, talagang nakakainis. Tapos ngayon ang advice ng i-ere na lang sa Rafi Tulpen Action para mas mabilis ang aksyon. Tapos nagpa-blatter din, nagpunta sila sa pulis doon sa mataas na kahoy kasi para para kumbaga merong naka-file talaga. Ayun. So waiting na lang kami kung anong mangyayari. Kasi sa akin talaga parang 10K na lang kasi yung balance sa akin. Kumbaga doon na siya may utang sa tatay ng bride. Kasi yung kalahati binigay sa akin. Yun nga, yung kalahati na ay yung tatay ng bride ang nagbigay sa akin. Kasi nga naawa sa akin, wala nga akong ibabayad. Nag-alimuhanan nga ako, tapos niloko naman kami. Ay, di ba lang, parang wala din. Napasama pa nga doon yung pantuition ng anak ko. So, ayun. Ang sabi nga namin, kami mga supplier, ay yung maparusahan na laang yung lalaking yun kasi sigurado ako ang dami pa niyang malulokong tao. Ayun.
marami pa siyang malulukang tao. At alam nyo ba yung taong yun ay konsehal pa. At ang balita ko ay tatakbo pa rin siya. So, ang kapal ng mukha niya. Kaya, Diyos ko, ingat-ingat tayo sa mga scammer. Pagka ganyan talagang medyo alanganin, wag nang tanggapin. Ako, kutob ko na talaga doon. Talaga lang, ayoko lang mag-ano kasi nag-arimuhanan nga yung asawa ko. Kaya, sige na lang. Sige. Yun. So, ito yung lesson learned. At sana ay ano talaga siya, maparusahan. Sabi ko nga kahit hindi kami bayaran, maparusahan lang siya nang makaano naman sa kanya. Istorbo din kasi na ano kami. Katulad na lang pagpunta namin ng Batangas. Kasi ang ano doon, ang usapan doon, babayaran na kami ng July 31. Tapos, naging August 3. Ay kaso, wala rin siya sumipot. Ay di yun. Puro kasi nungalingan lang yung mga sinasabi. Kaya yun. Yun na, sabi nga nung bride, ay magre-resign na muna siya sa trabaho kasi kakaumpisa lang niya, ito puro absent na nga kasi nga naabala. Sabi niya, i-focus lang na muna niya doon para matapos na yung gulo at saka para na nga matulungan kami. Kasi kung kami lang yung kasi wala kami mga kontrata, kundi yung bride siya ang may kontrata. Kasi nga, lahat kami a day before lang tinawagan. Lahat kami. Kaya, yun, medyo nakakapagod talaga kahapon. Nakakapagod, sobra. Tulpo in action. Pa! Ano daw? Wala sumipot na MC. Ay di ngayon, ipapasa na sa main, tapos i-airy na. Tapos ngayon, kasama tayo sa kanila, ipapabladder na rin natin, ay ipapano sa pulis. Sa pulis siya, kailangan natin sumama kasi kailangan doon ang perma. Dahil wala na, walang dinasagot. Tapos yung kapatid, hindi katulad pa rin naman dati, yung mga pangako niya, sila na may tao, ganyan-ganyan. Ayun. Yun, lugi, hindi pa rin nabayaran. Personal. Kasabayan pa namin sakyan, kasabayan namin Hindi ko pa nga nakikita yun. Hindi nga ako kilala. Paano sa page mo? Oo, kami kasi sa explanation niya na kinakailangan pa. Kunwari magtuloy kayo sa inyo-inyo. Ayan, tanghali pa kami umalis. Inabot na ng alas 4 ng hapon. Pasado, mag-aalas 5 na. Ayan, wala pang kain. Hindi pa nakasingil. Punta pa lang police station. So, i-ere na kay Tulpo. At nang magdindinding bumayad. May lawyer ka rin yun? Pag kay Tulpo, may lawyer yun. Hindi siya? Ay wala nga. Kasi ang mahal nga ng lawyer, kaya nga nag-ano sila kay Tulpo. Hindi yung lalaking mag-scam? Aba, ewan ko doon. Hindi, kukuha siya. Pagka siya yan, Ayun, dahil nga galing kami ng mataas na kahoy, dito na kami dumaan sa may Balete, papuntang Bagbag. Pagdaan namin dito sa may Balete, Baywalk. Ayan, merong mga tinda na tilapia. Siyempre, wala kaming ulam at saka hapon na talaga. Ay, dito, nakabili kami ng tilapia at ako na may tuwan-tuwa at napakamura ng tilapia din. 100 lang ang kilo. Ay, diyo, nakabili ako ng 2 kilo. At para kami pagdating may ulam na. At talaga namang nung kami ay makarating sa bahay, ay mag-alas 6 na, pero kanya-kanya kaming punta ng asawa ko sa kural ng baboy para pakainin. Buti na lang at wala na kaming kambing at bakang alaga. Ay di yun, kanya-kanya na kami ng punta ng pagpapakain at talaga namang gabi na. Ayun. O ayan ang daan dito, papunta to ng Bagbag. Yan, tapos pagkatapos ng Bagbag, Mabini, tapos Tinurik na. Yan, meron naman dito na kami napadaan. Kaya nga pagdating ng bahay, ako naman ay tunay ng pagod na pagod. Ay pagkalayo kahit ako'y nakasakay sa sasakyan, wala naman pinagagawa. Ay pagod na pagod talaga ang aking katawan. Yung mga tilapia na mga 100 lang ang kilo, ay kalalaki. Ang gaganda talaga. Fresh na fresh yung tilapia. Kaya nga kung napakamura pag maramihan ang bibili, maganda bibili dito kasi mura lang talaga. Para hindi lugi sa pagpunta, dapat maraming bibilhin. Ito na yung lane namin papunta Bagbag. Makikita nyo yung daan dito ay medyo mahirap dito ang kotse. Ayan, kaya lang dito pinakamalapit dito lang kami kasi ito talaga ingat parang kasi puro kabayo sa kanila talaga yan. Buti na lang hindi maulan.
umulan man ay hindi ng oras na yan. Kaya okay pa din dumaan. Pinaka-shortcut na namin yan. Diyos ko, napagod talaga kami ng sobra. Tapos wala naman kami na pala. Sabi ko nga parang hindi ko na kayang sumama pa dun pagka in area yun. Parang sila na lang, kakapagod kasi. Nakakapagod pagka, syempre sa Maynila pa yun. At talaga namang hindi ko akalain kami aabot din sa ganer eh. Kaya naman ang hirap ng ng tao. Ang dami din kasi nang-i-scam ngayon. Kadalasan mga coordinator ang ang nang-i-scam. Kasi syempre sa kanila lahat mapapapunta yung pera. Kaya din ang hirap din hirap talaga ngayon magtiwala talaga. Kaya hanggang dito na lamang mga kabukid, at maraming po salamat sa inyong pagsuporta. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, share, and comment sa aking mga video. Maraming po salamat. Bye!